Naramdaman mo na ba yung feeling na mahirap ka lang? Yun bang mga pagkakataon na tingin mo ay inferior ka dahil mas konti ang pera, mas mura yung gamit mo, isang lingwahe lang ang alam mo, hindi ka nagtapos sa kilalang eskwelahan at simple lang ang buhay mo. Madalas ang ganitong damdamin ay sumasalamin sa tunay na saloobin natin na marahil ay hindi natin nakikita na tayo ay tunay na pinagpala na. Yun bang natatangay ka na din ng maling kaisipan na dahil mas konti ang meron ka, mas mababa ka na. Minsan nakakatawang buhay. Kapag nakakita ka ng mayaman na naglilinis ng bakuran, ay puring-puri dahil masipag daw. Kapag ka mahirap naman ang nagwawalis, parang wala tayong magandang masabi. Kapag ka ang mayaman ay nagko-commute, naku, balitang-balita. Pero kapag ka yung ordinaryong tao ay araw-araw nagko-commute, nakikipagsiksikan, parang normal lang at hindi napapansin. Bagamat may mga legit naman na dahilan kung bakit pinapupurihan ng mga mayayamang simple, minsan di mo maalis sa isip mo na bakit tila mas madaling pumuri sa may posisyon, mayaman, may kapangyarihan at sa sikat. Kapag namamali ang ating pagtingin sa buhay at kayamanan, mahalagang alalahanin ang sabi ng Bible. Kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Iba ang sukatan ng mundo ng yaman at madalas ay gusto pang ipamuka ng mundo sa iyo kung gaano ka kahirap. Wala kang special treatment at walang pabor. Pero kahit gaano kalupit ang mundo sa pagpapamuka sa iyo ng iyong kalagayan, mahalagang alalahanin kung ano nga ba ang tunay na yaman. At may mga paraan para maalala mo ito. Una, tumulong ka sa nangangailangan. Ang taong matulungin ay palaging nakikita hindi ang pangangailangan niya, kundi ang pagpapalang meron siya. Hindi lahat ay kayang magbigay ng pera, pero lahat ay may kayang itulong. Kung makikita mo ang iba't ibang paraan na maaari kang tumulong, ay madadama mo na ang dami palang blessing sa buhay mo. Pangalawa, kung magbigay ka, lagyan mo ng plus factor. May mga taong nagbibigay sa mahihirap na meron pang kasamang sumbat. Tandaan mo na kahit maliit lang ang naibigay mo, pero may kasamang pagmamahal at pagbibigay dangal sa tinutulungan, masigit pa ang naibigay mo. Ang taong tumutulong sa kapwa ay taong masaya sa meron siya. Dahil ang pagtulong ay overflow ng pagpapala sa ating buhay. Pinansyal man ito o ano paman. Tatak din ito ng contentment and godliness. Sa susunod na feeling mo ay poor ka, tingnan mo ang maraming paraan na maaari kang maging pagpapala. At makikita mo na marami ka palang maaaring i-contribute sa buhay ng iba. Asa ka pa ha?